May mga panahon ba sa buhay mo na sukong-suko ka na, as in, pagod na pagod ka na, ayaw mo nang mag-try, gusto mo na lang give up, yung gusto mong iwan na lang lahat. Kung dumaraan ka sa mga ganitong yugto ng buhay, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Anxiety, doubts, loneliness, emptiness, sadness, mga silent killers na unti-unting umuokupa sa lahat ng mga sistema ng ating katawan. A giant within us na napakahirap makatunggali. Ano mo mga intruders na basta-basta na lang pumapasok sa buhay natin, na umuubos ng kalakasan, pag-asa at kapayapaan, nagdidikta ng kahinaan at pagsuko. Mga pa-think all and take all na offer ng mundo para manghina tayo at hindi natin makita ang kagandahang loob ng Diyos. Totoong may mga panahong mahina tayo, malungkot tayo, pero hindi dahilan para manatili tayo sa ganoon at ganoong kalagayan. Pilitin pa rin natin bumangon, pag-umpisa at labanan ang ating sariling kahinaan. 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Napakaikli lamang ng buhay at hindi natin alam kung hanggang kailan ang pahiram na buhay na ito ng Diyos sa atin. Huwag na natin sayangin ang mga bawat sandali. Maging masaya tayo sa mga bawat umaga ng pag-gising at sa mga bawat gabi ng kapahingahan. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay na kasama siya. Enjoy lang natin ang buhay, huwag nating hayaang nakawin ng mga negatibong bagay ang mga sandaling hindi na natin may babalik. Tandaan, may Diyos tayong handang makinig, umantabay at magkaloob ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Gentle reminder, don't let temporary pain steal the life that God has given you. Hold on to Him, for His peace is greater than your deepest pain. Have a blessed and a wonderful day. God bless you.